Ayan. Magandang hapon sa bawat isa. Ayan. Madami ang estudyante. Ayan. Maganda yan, mag-aral tayo. Sundin natin ang Panginoon na sinabi niya na, "Come to me, all of you who are weary and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke," Jesus said, "and learn of me." Mag-aral tayo sa Kanya. Matuto tayo sa Kanya. At nung nakaraang Sunday, pinag-usapan natin ang yung purpose and the process of Christ-likeness. So, still our goal is for us to be awakened into that restoration, revival, and readiness for the coming of the Lord. Importante ito, na talagang makita natin yung restoration natin, ma-revive tayo, at tayo ay maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya talagang ginigising tayo ni Lord eh. Kaya ang ganda nung I pray na yung Psalm 17 verse 15 ay mag-speak sa atin na sinabi ni David, sabi niya, yung word na, "As for me," sabi niya, "As for me, this is my decision, this is my dedication, this is my devotion, that I will see your face in righteousness." Na aking tingnan ng iyong mukha sa katuwiran. Na laging nakatuon siya doon sa mukha ng Panginoon, ng liwanag ng Diyos na sa Kanya. And then he said the word, that I shall be satisfied. Maging satisfied ako when I awaken into your likeness. That is our satisfaction also. For us to be awakened into His likeness. Magising tayo, mamulat tayo na kamukha natin ng Panginoon. Amen? Maging kamukha natin ng Panginoon. And of course, pag kamukha natin ng Panginoon, na mabuhay tayo ng katulad ni Kristo, yung pag-ibig ng Diyos na sa atin, right? And that love of God will complete us. That love of God will give us confidence. That love of God will make us conform into the image of Christ. Talagang yun ang bottom line, mga kapatid, conformity. Ma-conform tayo. Maihulma tayo, ma-shape tayo, mahubog tayo sa wangis ni Kristo. And this afternoon, I'll share this lesson about the passion for Christ-likeness. Yung passion na maging katulad ni Kristo. It should be our passion. It should be our desire for us to be like the Lord Jesus Christ. Maging passion po natin to. Alam po ninyo, mga kapatid, bawat tao nagiging passionate sa isang bagay. Ang iba, passionate sila sa sports. Talagang makita mo na ang passion ng iba, basketball, football, tennis. Yun passion nila. Yung iba naman, ang passion nila ay business. Talagang walang tulog yan, hindi natutulog basta maayos yung kanyang business. Parang si Kuya Germs lang yan. Walang tulugan. Walang maganda ang business. Yan. Yung iba ang passion nila yung career nila. Maging maayos yung career nila. Yung iba ang passion nila, music. Ayan. Parang si Kuya Mark lang yan. Talagang Pastor Mark, no? Talagang musika ang passion nito. At of course, silang mag-asawa. Ang iba ang passion nila ay relationship, no? Nabubuhay sila dun sa kanilang boyfriend, di ba? Sa girlfriend nila, sa asawa nila, umiikot ang mundo nila, sa asawa nila. No? Parang si Leia. Of course, talagang kailangan maging mapagmahal tayo sa spouse natin, but of course, ang ating pong passion, ang buong pagmamahal natin, nasa Panginoon. You see? Passion is that burning desire that consumes your thoughts, fuels your actions, and directs your life. Yun ang passion. Burning desire. Alab ng puso. Sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinihirang pala. Ayan. Ito yung nag-fuel, yung nagbibigay ng gatong, ng energy sa atin, naggagabay ng buhay natin, kung saan yung destiny natin. But the greatest passion that should define a person is not earthly success, not comfort or possessions.
Hindi ito dapat yung maging passion natin. Kundi maging passion natin, mga kapatid, maging kamukha tayo ng Panginoon. Amen? Maging katulad tayo ng Panginoon. Ma-conform tayo into that image. Passion for Christ-likeness is not just a feeling, hindi ito emotion, hindi ito pakiramdam. It is a fire that moves you to daily life and to live like Jesus. Live and like Jesus. Maging katulad ng Panginoon. Si Apostle Paul, ito yung kanyang desire, ito yung kanyang passion talaga eh. Kaya si Apostol Pablo talagang successful yung kanyang buhay. Bakit? Kasi ang passion niya si Jesus. Sabi ng Philippians chapter 3, verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. So yun yung kanyang passion, makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli. Maging kaisa siya sa suffering. Yung suffering, hindi yung maghihirap ka na dahil wala kang trabaho. Hindi. Yung suffering ni Kristo, ano ibig sabihin ng suffering ni Kristo? Paglaban sa kasalanan. Paglaban sa kasamaan, paglaban sa corruption ng buhay. Being made conformable into His death. You see, Paul's life was marked by one pursuit, to be like Christ. Yun talagang aim niya, yun ang goal niya, yun ang objective niya, maging kamukha ni Kristo. Maging katulad ni Kristo. Kaya sa Amplified Bible, makikita natin yung word niya talagang na-amplify. Sabi niya, for my determined purpose is that I may know Him. This is my determination. This is my determined purpose, that I may know Him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of His person more strongly and more clearly. Talagang kapag na-highlight talaga yung desire, no? Yung to know Christ, ang lalim ng pinapahayag ng Amplified Version. And that I may, sabi niya, in the same way, come to know the power outflowing from His resurrection. Yung makilala ko, maranasan ko pa, yung kapangyarihan na nagpo-flow doon sa resurrection, which it exerts over believers, and that I may so share His sufferings as to be continually transformed in spirit into His likeness, even to His death. Maging kamukha talaga. Na siya'y namatay sa sarili, namatay sa sariling kalooban, ayan, at mabuhay si Kristo. That is the essence of the passion for Christ-likeness. Isang araw, merong isang bata na nagtanong sa kanyang nanay. Sabi niya sa nanay niya, Ma, ano po ba ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Sabi naman ng nanay niya, walang kagatol-gatol, sabi ng nanay niya, anak, ang pagiging Kristiyano ay pagiging kamukha ni Kristo. Kaya sila tinawag na Christian dahil kamukha sila ni Kristo. Sabi ng bata, Ma, may nakita na ba ako na kamukha ni Kristo? Hindi agad nakasagot yung nanay kasi maraming Kristiyano. Pero kayo po, nakakita na ba kayo talaga ng katulad ni Kristo? Kaya tayo nag-aaral. Kaya dapat maging bukas tayo na maging katulad tayo ni Kristo. Na makita tayo ng mga tao sabihin, kakaiba yung buhay mo. Namumuhay ka talagang tapat, totoo, merong integridad, may dignidad, may layunin ng buhay. You see, true Christ-likeness is not just a doctrine, it is a reflection of Christ's life in us that others can see. Yun ang Christ-likeness. Hindi siya doktrina, hindi siya aral, kundi ito'y pagiging katulad ni Kristo. Maging katulad tayo ni Kristo, makita si Kristo sa atin. Passion for Christ-likeness makes us visible reflections of Jesus. So yung pagiging passionate na maging katulad ni Kristo, ito yung makita sa atin, yung reflection
tayo po kasi representation tayo ni Kristo, reflection niya tayo. Na si Kristo mag-manifest sa atin, makita sa atin. Kasi Kristiyano tayo. Kaya tinawag ang mga alagad, no? Yung mga alagad, no? Alagad sila, disciples sila, followers sila ni Kristo. Pero tinawag silang Kristiyano sa Acts chapter 11 verse 26 kasi nakita si Kristo sa kanila. In Acts chapter 4 verse 13, when they saw the boldness and the wisdom, the authority of Peter and John, they perceived that they had been with Jesus. Napag-alaman nila na ito ay mga nakasama ni Kristo kasi kamukha ni Kristo. Hindi sa itsura kundi sa pagsasalita, sa pag-iisip, sa pamumuhay. Namuhay na nasa kanila yung pag-ibig, yung pagmamahal, namuhay sa kanila yung reflection ni Kristo. So ngayong hapong ito, ano ba ibig sabihin ng pagiging katulad ni Kristo? What does passion for Christ-likeness really mean? Ano ba ibig sabihin nung pagiging maalab kay Kristo? Maging kamukha ni Kristo? What does passion for Christ or for Christ-likeness really mean? Number one, first, passion for Christ-likeness is a passion to know Christ personally. Kapag passionate ka kay Kristo, yung bang meron kang desire, meron kang burning desire to know Christ personally, to know God intimately. Kaya ako, nung natapos ko na yung gospel, natapos ko na yung letters of Paul, I asked the Lord, sabi ko, Lord, ano po yung susunod kong babasahin at i-meditate? At bigyan ako ng impression ng Holy Spirit to go back to the book of Psalms. Kasi sa Psalms, makikita mo ang isang lalaki ng Diyos na ang pangalan ay si David. He was known as a man after God's own heart kasi very vocal siya. Very passionate siya kay Lord. Kaya nga, he has this prayer na sinabi niya sa Psalm 17, "Whom have I in heaven? And nothing that I desire on earth besides you." Sabi niya, sino ang kumakasi sa akin sa langit? O sino yung ninanasa ko sa langit? O sino yung meron ako sa langit? Wala akong ninanasa sa mundong ito kundi ikaw. Bakit? Si David, naranasan niya na ang pera, naranasan niya ang lahat ng bagay. Naranasan niya ang kayamanan, naranasan niya magkaroon ng maraming karelasyon. Pero hindi siya nagkaroon ng satisfaction. Kaya nga, yung satisfaction niya is to be awakened. Sabi niya, that I will be satisfied when I awake into your likeness. Yun yung satisfaction niya. He desired the presence of God's na talagang passionately, mainit, maalab. Kaya siya yung talagang matindi kaya si Lord merong personal na covenant sa kanya eh. Merong covenant sa kanya. Sinabi ang covenant ni Lord kay David, yung kingdom mo hindi mawawala. It will be a kingdom for eternity. Kasi grabe yung passion niya. Grabe yung alab niya, grabe yung pagmamahal niya sa Panginoon. So passion for Christ-likeness is a passion to know Christ personally. Christ-likeness starts with intimacy, not activity. Tandaan natin yon. Ang pagmamahal sa Diyos, pag-ibig sa Diyos, nagsisimula sa pagiging malapit sa Kanya. Kaya magkaiba si Mary at si Martha. Diba sa Luke chapter 10, nung dumating si Jesus sa bahay nila, talaga si Martha, aligaga siya, talagang luto siya, asikasa siya. Bakit? Dumating si Lord eh. Pero si Mary, naupo siya sa paanan ni Lord. Nakikinig siya sa word, sa mga biyaya ng buhay na lumalabas sa bibig ng Panginoon. At si Martha na talagang hindi na siya makapagpigil sa sarili. Sabi niya, Lord, tingnan mo yung ginagawa ng kapatid ko. Sa halip na tulungan ako maglinis, magluto, dahil nandito ka kasi ikaw ay special na bisita namin. Pero siya nakaupo lang, walang ginagawa. Nakikinig lang sa'yo. Sabi ni Lord sa kanya, Martha, Martha,
lubusan kang nagiging abala sa maraming bagay. Lubusan kang naliligalig, aligaga sa iba't ibang bagay. Pero hindi maaring alisin kay Mary yung isang bagay na nasa kanya. And that is her burning desire and passion to be intimate with the Lord Jesus Christ. Amen? Pagkasabi sa katabi mo, parang ikaw yata yan. Ayan. Palampakan natin si Lord. Ayan. Okay? So, unti-unti, magkaroon tayo ng passion. So, Christ-likeness starts with intimacy. Yung prayer life natin, ayusin natin. No, mga kapatid, yung relasyon natin sa Panginoon. Yung devotion natin, balikan natin. No? Kasi, importante yan. Pwedeng nasa church ka, nakikinig ka, pero ang puso mo malayo na sa Panginoon. Ang tawag doon, backslider in heart. Nag-backslide na sa puso. Sana wag mawala sa atin yon. Ako, pagka nararamdaman ko na hindi na maalab yung puso ko sa Panginoon, talagang lumuluhod ako, umiyak ako sa Panginoon. Kasi kailangan natin siya eh. Kailangan natin siya. To know Christ is to spend time with Him, study His Word, and to walk in His presence daily. Araw-araw yan. Makilala natin siya. Kaya si Paul sabi niya sa Philippians chapter 3 verse 8, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ, my Lord. In the Amplified Bible, he said, but more than that, I count everything as loss compared to the priceless privilege and supreme advantage of knowing Christ Jesus, my Lord, and of growing more deeply and thoroughly acquainted with Him, a joy unequaled. Grabe, no? Kaya sa New Testament, siya yung David eh. Sa Old Testament, ang David parang si Pablo, parang isang diwa sila. Ibang klase yung pagmamahal nila sa Panginoon. Hindi matumbasan. Sabi niya, yung mga bagay na nawala sa akin, kumbaga, I count all things, sabi niya, lost. Baliwala ang lahat ng bagay na yan. Makamtam ko lang si Kristo. Makilala ko lang ng lubusan ang Panginoon. So, passion for Christ-likeness is about having that intimate relationship with the Lord Jesus Christ. So, know Him personally. And second, it's about to imitate Christ. To imitate Christ's character. Passion for Christ-likeness is a passion to imitate Christ's character. Ito isang alab ng puso sa dibdib mo'y buhay na tularan ng Panginoong Hesus. Mainit, maalab. To be Christ-like is to live like Him, like Jesus, humble, forgiving, compassionate, and holy. Ang pagiging katulad ni Kristo ay pamumuhay sa pagpapakumbaba, pagpapatawad, mga kapatid, napakahalaga. Yung pagpapatawad para sa sarili natin yun. Huwag tayo magtanim ng sama ng loob, ng galit. Oo, nasaktan ka. Yes. Pero si Lord din naman nasaktan sa krus. Matindi yung sugat niya. Kaya kung siya doon sa krus na sinugatan, talagang matindi yung ginawa sa kanya. Dinuraan siya. Ang dura na dinura sa kanya, mga kapatid, na nakakadiri yun. Halos kalahati ng timba. Halos mapuno ang timba sa dura na tinanggap niya. Okay lang sana kung nagtututbrush sa mga tao nung araw na yun. Baka yung iba, hindi natin alam, di ba? Na-invento na ba toothbrush nun? Di ba? Parang paglilinis lang nila, parang nganga lang yata. Pero si Lord, tiniis niya yan eh. Di ba? Tayo, nasaktan tayo. Saktan damdamin ko. Ayoko na siyang makita. Di ba? Parang ganun tayo, ganun eh. Pero kahit na nasaktan tayo, magpatawad tayo. It's not for him or her. It's for your own benefit. Benepisyo sa atin yun. Huwag tayo magmatigas sa Panginoon. Huwag natin patigasin ang puso natin. Kayahin natin si Kristo. Siya'y nagpatawad. Christ-likeness is not about perfection, but transformation by the Spirit. 1 John chapter 2, verse 6.
Whoever says that he lives, abides, remains in God must live, must walk as Jesus walked and lived. That is the expanded Bible. Kung sino ay lumalakad, nabubuhay para sa Diyos, kasi sabi niya, ako sa Diyos ako. I remain in God, I abide with Him. Therefore, you must walk and live as Jesus walked and lived. Tularan natin ng Panginoon. Gaya nga sinabi natin kanina, in early church, Acts 11:26, yung early church, sinawag silang Kristiyano. Bakit? Kasi kamukha sila ni Kristo. Yung kanilang passion ay katulad ng passion ni Kristo. They were very passionate for Jesus. And we're also here to be passionate for Jesus, to know Him personally, to imitate His character. Gayahin natin siya. And third, passion for Christ-likeness is a passion to reflect Christ to others. Ito yung passion na maging passion natin, na maging reflection tayo ni Kristo. Christ-likeness is never selfish. It's about shining His light. That's why we need God to shine His face. Kaya every day, every Sunday, or we need to declare or decree the face of God to shine upon us, to keep us, to lift up His countenance upon us, and to be gracious with us. Magliwanag sa atin ng Panginoon. Tandaan ninyo, maraming tao hindi nagbabasa ng Biblia. Ako kahapon na-meet ko yung aking mga friends, no? Marami sa kanila nagbabasa ng Biblia. Pero binabasa nila yung taong nagbabasa ng Biblia. Kaya tayo po, binabasa tayo ng mundo. Hahanapan tayo ng pagkakamali, ng butas. But we need to shine the Lord, the face of the Lord. Matthew chapter 5, verse 16 in the Amplified Bible, it says, "Let your light shine before men in such a way that they may see your good deeds." Magliwanag kayo sa mga tao na makita nila ang inyong mabubuting gawa, your good deeds, your moral excellence. Makita nila, level up yung buhay mo. Matino ang buhay. And in doing that, they will recognize and honor and glorify your Father who is in heaven. They will glorify God, your Father. Diba? Ang tatay, natutuwa siya kapag ang anak niya kamukha niya. Ay, kamukha kayo. Kaya nga si Ram, tuwang-tuwa si Ram. Nandiyan ba? Nandiyan ba si Ram? Umuwi na. Yun. Ayan. Ay, talaga iba. Kita mo, ayaw bitawan yung anak eh. Di ba? Pastor, kamukha ko to eh. Diba? Tutuwa ka bilang tatay ka na kamukha ka ng anak mo. Lalo tigit ang tatay natin sa langit. Natutuwa siya ang kanyang mga anak sa Acts Community Ministries ay kamukha niya. Ayan. Unti-unti. Sabi mo sa katabi mo, unti-unti. Ayan. Dahan-dahan. Meron itong process. Purihin ang Panginoon. Nais ni Lord na makita yan sa atin. Kaya ipakita natin kahit na saan man tayo naroroon. Meron ang isang businessman, no, na ayaw niya ng pandaraya. Kaya nga sabi niya, mas mabuti nang mawalan ako ng pera kaysa mawala yung aking testimony. Meron akong friend, tatrabaho siya sa Bureau of Customs. At alam natin, Bureau of Customs, it is one of the most corrupt agency in our country. Sabi niya, bro, sabi niya sa akin, nag-resign ako sa aking company. Hindi niya masikmura yung lagayan system. Kaya yung mga nagkamal ngayon, yung mga contractor, ang kakapal ng mukha nila. Sorry ah. Kasi talagang kamapal na yung mukha nila dahil ano na eh, tanggap na nila eh. Di ba? Ngayon matindi talagang, ngayon may people power, nag-i-start na. Tayo, huwag tayo sama sa people power ha. Okay lang yun, tao lang. Minsan nagkakamali. Huwag tayong sumali doon kasi pag nagkagulo eh.
Di ba? Ako naman bilang ano lang, bilang kuya, bilang big brother, di ba? Bilang pastor, kasi concern lang ako na wag kayong magamit. Kasi maraming mangga. Alam niyo yung mangga? Mangga gamit. Ayan, gagamitin kayo para sa kanilang political desire, ambition. Okay? So, hayaan natin sila. Huwag kayong magpagamit. Gamitin tayo ng Panginoon. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon dyan? Ayan. Pangapat, passion for Christ-likeness is a passion to embrace Christ's sufferings. Ang pagiging maalab sa pagiging katulad ni Kristo ay pagiging maalab na tanggapin natin yung suffering ni Kristo. Saan ba nag-suffer si Kristo? Nag-suffer siya laban sa kasalanan. Yun na maging suffering natin. Labanan natin bawat anyo ng kasamaan at kasalanan. Lumayo tayo sa tukso. Layuan natin ang kasalanan. Passion for Christ-likeness means not only sharing His blessings but also His burdens. Yung kanyang burden, mag-share tayo doon kung ano yung naranasan niya. Hindi lamang sa blessing. To be like Christ means enduring trials with faith and obedience. Yun ang pagiging Christ-like. Sabi ng Romans 8, verse 17, if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Tayo po bilang mga tagapagmana ng Panginoon, kinakailangan ding dumanas tayo ng suffering. Laban sa pagsubok, laban sa kasalanan, para tayo ay makaranas ng glory sa Kanya. In verse 18 it says, for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us. Hindi kayang tumbasan ng paghihirap yung kaluwalhatian na mararanasan natin, mga kapatid. Matindi to. Matindi yung glory. Words are not enough to describe the glory that we will enjoy in His kingdom. Kaya kung ano man yung mga konting pagtitiis, pagtiisan natin yan. Ano man pagtyagaan natin yan. Diba? Yung katabi mo, pagtiisan mo na yan kasi habang buhay makakasama mo yan. Ano man yung pastor, hindi ko makaya, hindi ko na matiis yung ugali niya. Pagtiisan mo na, pagtyagaan mo. Hayaan mong ikaw din ang baguhin ng Panginoon at lahat tayo mabago ni Lord. Amen? Amen po ba? Yung mga nasa likod, pagtyagaan nyo yung nasa tabi ninyo. Kung sino man yung katabi ninyo. Kasi yung ating paghihirap, yung sakripisyo natin, hindi maikukumpara dun sa kaluwalhatian. Alam niyo, nung inaral ko yung Revelation, grabe. Yung pintuan na lang, no? Isang pintuan lang yon, isang napakalaking perlas. May mga 6 o 12 feet na perlas, o higit pa sa laki doon. Isang pintuan lang yan. Ang flooring ay ginto. Talagang matitinding mga iba't ibang klase ng bato na wala rito. Kaya doon sa kaharian ni Lord, may makikita kang kulay na hindi mo pa nakita sa mundong ito. Kasi kita na natin yung ibang klase ng Roy G. Bibi, di ba? Sa rainbow, di ba? Yung red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Meron pang mas magagandang kulay dyan pagdating sa kaharian ng Diyos. Kaya yung glory cannot be described. Words are not enough to describe the goodness and the glory of God's place. Kaya kahit anong sakripisyo, kahit anong pagsubok, pakisabi sa katabi mo, huwag kang mag-backslide. Walang. Hindi na uso ngayon yung pagtalikod.
Marami na nag-backslide, wag na nating dagdagan ng bilang nila. Marami na yung mga wala lang, easy go lucky lang kay Lord. Yaan natin sila. Pray natin sila, kahabagan sila ng Panginoon. Hindi natin alam ang buhay natin. Di ba, bukas makalawa, di na tayo magkita. O kaya magkita tayo sa kaharian ng Panginoon. Praise the Lord. Ang bilis. Di ba? Sino gusto pumunta sa langit, taas ang kamay. Amen. Pero sana, huwag muna ngayon. Enjoy pa natin ang buhay ngayon. Ako gusto ko talaga, pero gamitin pa tayo ni Lord dito. Kasi ako, marami pa akong kamag-anak na hindi pa ligtas eh. Niya ko sila sa Panginoon na maliwanagan, mabukasan ng isipan nila. Yan ang prayer ko everyday. At ako, gamitin ako ng Panginoon. Na tayong lahat gamitin ng Panginoon. Kaya yung mga martir, yung mga talagang naghirap, nagsakripisyo, talagang ginawa nilang sakripisyo. Mapalad nga tayo, hindi tayo dumanas ng nakatulad ng iba na pinakain sa leon, yung tinanggalan ng balat sa paa, tinanggalan ng balat, tinanggalan ng kuko, tapos pinatakbo. Palad tayo, di natin naranasan yun eh. Yung nilagari yung katawan, ngayon wala lang pamasahe, hindi mag-church, wala kang pamasahe, pastor eh. O kaya may problema lang sa asawa, may problema sa boyfriend, ayaw na magsimba. Di ba? Kumbaga, iba't ang bababaw eh. Ang babaw ng reason bakit nag-backslide. Meron nga akong kasama noon eh. Nag-backslide siya. Talagang kami noon kasi maalab kami. Nagpipreach kami sa kalsada, nangangaral kami sa iba't ibang lugar. Tapos siya kasama ko. At isang araw nakita ko siya, hindi na siya naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, Brad, hindi ka na naglilingkod sa Panginoon? Ayoko na maglingkod sa Panginoon. Ang nanay ko ayaw maglingkod eh. Dahil ayaw maglingkod ng nanay ko, di na ako maglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, Brad, ang babaw mo. Kung ayaw maglingkod ng nanay mo, ikaw maglingkod ka sa Panginoon. Dahil habang naglilingkod ka sa Panginoon, isang araw ang nanay mo, makakasama mo sa Panginoon yan. Totoo yun. Huwag tayong tumigil. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kahit anong pagsubok, kahit anong problema. Amen? Embrace natin yung suffering. Kung si Kristo nagsuffer, magsasuffer din tayo kasi tumutulad tayo kay Kristo eh. Diba? Pero masaya na kasama natin siya. Na-enjoy natin ang buhay. Panglima, passion for Christ-likeness is a passion to pursue eternal glory. Ayan. Talagang maranasan natin, talagang yung ultimate reason for Christ-likeness is preparation for eternity. Yan yung pinaka-the best. Kaya, ang pupunta sa langit, ang makakasama ng Diyos sa paraiso, yung mga kamukha niya, yung mga katulad niya, yung mga pinapractice na yung buhay sa langit sa mundong ito. Kaya yung pagsamba sa Diyos, yung pananalangin, ito yung pang-araw-araw na ginagawa. Diba? Talagang welcome na welcome doon sa langit. Hindi pwedeng pupunta sa langit kapag tapos hindi marunong sumamba. Hindi marunong bumasa ng Biblia. Tapos pagka namatay, sasabihin ng anak o nung pamilya, Happy birthday in heaven, Nay! Tay, happy birthday in heaven! Nakakatakot. Titingnan ko yung paano ito mag-birthday sa langit? Naglingkod ba sa Panginoon? Tinanggap ba si Lord? Hindi. Lasinggero magbe-birthday sa langit? Wala lasinggero pupunta sa langit. Diba? Walang masamang buhay pupunta sa langit. Kasi kung ano yung sa langit, practice na natin dito sa mundo. Amen? Practice na natin yung mabuting buhay, mabuting kaisipan, malinis na kaisipan, malinis na puso. Practice na natin yon. Huwag tayong mandaya. Huwag tayong manloko, huwag tayong magsinungaling. Mamuhay tayo ng totoo. Can we give God that praise? Na isang araw makikita natin siyang mukhaan. We will see Christ face to face. This is the ultimate goal. Eternal glory. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 2, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed
that we shall be. Tayo po yung mga anak ng Diyos at hindi pa nahayag kung ano talaga magiging tayo. But we know that when He is revealed, alam natin na kapag siya'y nahayag, magiging katulad niya tayo. Makikita natin siya as He is. Kaya yung as He is, maging practice na natin dito sa mundong ito. As He is, so are we in this world. Because we will see Him as He is. Kaya enjoy na natin yan. Kaya pagpasok natin sa kaharian, no, sasabihin sa inyo, welcome, good and faithful servant. Come into the joy of the Lord. Amen? Na mamit natin siya face to face. Makasama natin siya. So itong passion for Christ-likeness is not optional. Mga kapatid, hindi natin to option. It must be our decision. It is the core of the Christian life, the central core ng ating Kristiyanong buhay. It is the passion to know Christ personally. It is the passion to imitate His character. It is a passion to reflect Christ to others. It is the passion to embrace His sufferings. It is the passion to pursue eternal glory. Passion for Christ-likeness transforms us into living mirror of Jesus. Siya yung ating salamin. Makita siya sa atin. Maging reflection siya sa atin. So ngayong hapon, just want to ask you this question. What is your greatest passion in life? Ano ba yung pinaka matindi mong passion? Yumaman? Pastor, gusto ko yumaman talaga eh. Pag yumaman ako, Pastor, magbibigay ako sa maraming tao. Tutulong ako sa mahirap. Marami nang ganun eh. Marami nang nauna sa atin na gustong yumaman, ang yumaman na, hindi na siya makilala. Yeah? Yung iba, recognition, maging sikat, maging successful. Pero tayo, nawa ang maging goal natin ay maging katulad ni Kristo, to gain Christ. Amen? Makita si Kristo sa atin. Let's bow our head, let's close our eyes. Lord, set our heart on fire with passion for Christ-likeness. Transform us, Lord, into your image. Let our words, our actions, and life reflect Jesus until the day we see you face to face. In Jesus' name, amen. Alam niyo mga kapatid, pag-usapan natin sa hapong ito ay itong the power of Christ-likeness, ang kapangyarihan ng pagiging katulad ng Panginoong Hesus. Ang glove, no, yung glove, guantes, powerless ito. Wala itong silbi. Wala itong power. Maliban na ilagay mo yung kamay mo doon sa guantes na yan o sa glove. Nagkakaroon siya ng purpose. Wala siyang purpose kapag wala yung kamay mo doon. The same with us, ang buhay natin, powerless, empty, without the Holy Spirit. It is the work of the Holy Spirit for us to be conformed into the image of Christ. That is the power for Christ-likeness, the Holy Spirit. When the Holy Spirit fills us, leads us, then we will live in the power of Christ-likeness. Christ-likeness, mga kapatid, it is not just imitation eh. Hindi lamang magagayahin mo ang Panginoon. Merong maguhulma saya. Kaya nga as we behold Him, we are being transformed into the same image. From glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. So it is the Holy Spirit that works in us and through us for us to be conformed into the image of Christ. Kaya napaka-importante ng Holy Spirit. Maniwala sa Holy Spirit that He indwells us, that we are the temple of the Holy Spirit, tayo yung kanyang hinuhubog, ginuhulma. Kung ang Panginoong Hesus naging tao siya at kinailangan niyang Holy Spirit, much more tayo. Kailangan natin ng Holy Spirit. In Luke chapter 4 verse 1, in the Amplified Bible, Jesus
Then Jesus, full and controlled by the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Holy Spirit. He was full of the Holy Spirit. He was controlled by the Holy Spirit. In order for him to fulfill the ministry that God is, the Father has given to him. That's why in Acts 10:38, in the Amplified Bible, God anointed and consecrated Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with the strength and ability and power, how he went about doing good, and in particular, curing all who were harassed and oppressed by the power of the devil, for God was with him. Very useful, very effective ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo because of the Holy Spirit. That's why the Lord Jesus Christ is our greatest example, that we should follow His steps. Tularan natin siya at magagawa natin yon through the leading of the Holy Spirit. Kaya nga kung ang Panginoong Hesus ay dumepende sa Holy Spirit, tayo rin. Tandaan natin mga kapatid, the power of Christ-likeness comes from the indwelling Spirit of Christ. Galing yon sa Spirit ng Panginoon because He is the Spirit of Christ. Romans 8 verse 9, if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Him. Kung wala sa iyong Espiritu ni Kristo, hindi ka kay Kristo. At walang tama kapag sasabing nasa Kanyang Holy Spirit, pero hindi niya Panginoon si Jesus. No one will say Jesus is Lord unless the Holy Spirit is with Him. So, we follow Jesus, we make Jesus the Lord of our life because of the Holy Spirit. The Holy Spirit will make Jesus Christ real to us. Kasi siya magpapakilala sa iyo kung sino si Kristo. And without Him, without the Holy Spirit, Christ-likeness becomes religious striving. Para lamang ito na isang reliyosong gawain. Walang power. But with the Holy Spirit, Christ-likeness becomes supernatural living. Pag nasa yung Holy Spirit, guided ka ng Holy Spirit, talagang magliliwanag ka. Ang iyong buhay talagang makikitaan ng liwanag ng Panginoon. Tandaan natin, a light bulb, ang ilaw na to, ang bombilya na yan, cannot shine unless connected to electricity. Kapag hindi nakakonect sa kuryente yan, wala yung power. Ganun din tayo. Walang power ang sinasabing pagiging katulad ni Kristo sa atin without the Holy Spirit. He is the power for Christ-likeness. So how does the Holy Spirit work His power in us? Paano gumagalaw ang Holy Spirit sa atin para tayo po ay ma-conform to the image of Christ? First, number one, the Holy Spirit produces in us the character of Christ. Ang Holy Spirit siya nagpo-produce sa atin ng ugali ni Kristo. Kaya nga tayo nag-pray kanina, di ba? May mga ugali tayo na hindi maganda. But we need to pray for one another. That the Holy Spirit will produce in us the character of Christ. Mai-produce, maihag sa atin yung character ni Kristo. Yung bunga ng Espiritu, siya yung character ni Kristo eh. Yung 9 fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Fruit is not manufactured. It is produced through abiding in Christ. Hindi naman manufacture yung bunga. Ito ay natural na lumalabas yung bunga sa pamagitan ng pananatili kay Kristo. Napaka-importante, manatili tayo kay Kristo. Sabi ng John chapter 15 verse 15, sabi ni Jesus, I am the vine, and you are the branches, the one who remains in me, and I in Him bears much fruit. Kapag na kay Kristo ka, magbubunga ka. Wala kay Kristo, walang bunga. Kaya kahit na umaate, nagsisimba, pero spiritually speaking, hindi totally connected kay Kristo. Backslider in heart ang tawag doon. Pag hindi na puproduce sa iyo yung character ni Kristo, yung fruit of the Spirit, you are not connected. You are not abiding in Christ. Kaya nga, natural yung pagbubunga spiritually. When the Holy Spirit lives and works in us, Christ-like fruit grows naturally. Natututo kang maging mapagmahal. Natututo kang maging mapagpasensya. Ayan. Yung bunga ng Espiritu nangyayari sa iyo. Pangalawa, the Holy Spirit empowers us for Christ-like living and ministry. The Holy Spirit
gives power to witness. Acts 1:8, Jesus said, you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses to tell people about me in Jerusalem, in Judea, in all Judea, in Samaria, and even to the ends of the earth. Tandaan natin mga kapatid, Christ-likeness is not only character transformation, but also the power to do Christ works. Hindi ka lamang tinatransform, no? O binabago yung pag-ugali, kundi ini-empower ka niya. Kaya nga, He empowers us. The Holy Spirit empowers us. John chapter 14 verse 12, in the Amplified Bible, sabi ni Jesus, siya na sumasampalataya sa akin, gagawin niya rin yung aking mga ginawa, higit pa. Kaya napakahalaga ng ating pagsunod, ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus, na kung paano ang Panginoong Hesus naging very useful and very effective, so are we. As He is, so are we. Na tayo po ay ma-empower ng Panginoon. Pangatlo, the Holy Spirit leads us into Christ-likeness daily. It is the work of the Holy Spirit for us to be like Christ daily. It is a daily life, a lifestyle. Make it a habit na tayo po ay mabago, na tayo po ay mag-produce sa atin ng bunga ng Espiritu, ma-empower tayo, i-guide tayo ng Holy Spirit to walk in the Spirit, to live in the Spirit, not in the desire of the flesh. Romans 8 verse 14, for all who are allowing themselves to be led by the Spirit of God, they are sons and daughters of God. The Spirit of Christ guides our decisions, convicts us of our sins, to meron man, directs our steps. Kaya nga, ang banal na Espiritu ang naggagabay. Christ-likeness means not only having His character, but also following His leading. Kaya meron tayong natawag ng GPS ngayon, di ba? Ano bang ibig sabihin ng GPS? Global Positioning System. Kaya nalulocate yung isang tao o yung anumang bagay dahil merong GPS, Global Positioning Station. We have God's presence, God's positioning spirit to guide us, to direct us, guiding us in the path of Christ-likeness. Spiritually speaking, meron din tayong GPS, and that is the Holy Spirit. God's positioning spirit, God's presence with us. And number 4, not just to lead us, but also to transform us into the image of Christ. As we behold Christ, the Spirit transforms us from glory to glory, and that is the work of the Holy Spirit. 2 Corinthians 3:18. Mga kapatid, itong verse na to, lagi nyo itong i-meditate. We all of us have this unveiled face because we continue to behold in the Word of God as in a mirror the glory of the Lord, are constantly being transfigured. Of course, hindi madali na maging katulad ni Kristo. May mga challenges, may mga atake ng kaaway. Magsabit lang tayo sa Panginoon. Look to Jesus. Not in our own effort, hindi sa sarili nating kakayanan, kundi sa galaw ng banal na Espiritu. Transformation, mga kapatid, is not just about behavioral modification. It is empowered, Spirit-powered metamorphosis. Gawa ito ng Holy Spirit. The more we yield to Christ, the more His image shines through us. Yield to Christ. Surrender to His Lordship. And then, let's talk about these steps to walk in the power of the Holy Spirit. So ano yung mga steps? First, daily surrender. Araw-araw magsuko tayo. Araw-araw i-offer natin yung katawan natin as a living, holy sacrifice to Him. Romans 12:1 and 2. Offer your body. Lagi. Every day.
Lord, ino-offer ko sa yung mata ko, ino-offer ko sa yung tenga ko, ino-offer ko sa yung bibig ko, ino-offer ko sa yung katawan ko as a living sacrifice, holy and acceptable. So that you will know what is good, acceptable, and well-pleasing to God. Second, stay in God's Word. Manatili tayo dito. Mga kapatid, manatili. Pasa tayo lagi. Pagka minsan hindi mo maintindihan, talk to the Holy Spirit. Help me, Lord. For us to be, have this knowledge of God, the wisdom of Christ, and the revelation of the Holy Spirit. Continue. Yung mga messages natin dito, galing dito. Na-highlights lang natin. And expound natin because I love expounding the Word. Stay in God's Word. The Spirit works through the truth of Scripture. Number 3, pray in the Spirit always. Pray in the Spirit. Pray keeps us sensitive and empowered. No, kung ikaw binigyan ka ni Lord ng gift of tongues, praying in the Spirit. We believe in the praying in the Spirit. No? Nung last night natin dito, then I spoke in tongues. Talagang speak ako ng tongues. And then suddenly, God gave me a word. At yung word na binigay ni Lord, sinabi Lord, this is what the Lord is saying. Continue to praise. Continue to thank Him. Yun yung word na binigay ni Lord. Patuloy na magpuri, patuloy na magpasalamat. Bakit na kailangan natin patuloy magpasalamat? Kapag meron kang revelation, meron kang clear understanding of who God is, you need to continue, consistently, continually praise Him. Purihin siya ng lagi ng purihin. Pasalamatan siya ng lagi ng pasalamatan. Kapag pinasasalamatan mo ang Diyos, hindi mo pa naranasan, dumarating na sa iyo yung biyaya. Pasalamatan mo yung mga biyayang wala pa, para ito ay hindi mahadlangan ng kaaway. So yun sinasabi ni Lord, patuloy tayo magpuri, patuloy tayo. Kaya nga, we need to practice speaking in tongues, that praying in the Spirit, in your inner being, praying to God, connecting yourself to the Spirit of God, so that the Spirit of God will form you, will shape you, will mold you into Christ-like character. And third and fourth, obey the Spirit quickly. Sumunod tayo sa Spirit. Huwag tayong magmatigas sa Kanya. Respond promptly to the Spirit's nudges. Kaya nga nung nagtanong ako sa Kanya, Lord, natapos ko na po yung gospel, natapos ko na yung writings, yung epistles. What's next, Lord? And then merong prompting ng Holy Spirit. Proceed to the book of Psalm. Read Psalm. Meditate Psalm. Kaya nabalik muli-muli sa akin yung Psalm 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord. And in his law he meditates day and night. The Bible says, he shall be like a tree planted by the rivers of water. Magiging katulad ng puno ang isang tao na nagme-meditate ng salita. And he will bring forth its fruit in its season. Magbubunga siya sa bawat panahon. And his leaf shall not wither, hindi siya matutuyo. And whatever he does shall prosper. Yun yung mangyayari. Kapag nagme-meditate ka, magiging isang puno ka na pinagpala. Nang punong-puno ka ng biyaya. Yung iba nagiging puno yung sama ng loob. Kaya hindi tayo doon. Tayo maging puno na pinagpala. Not so with the ungodly, says the Lord. He shall be like a chaff. Magiging tuyo siya na ipa. That the wind drives away. And the sinners, the Lord said, shall not stand in the congregation of the righteous, in the judgment. What God is saying, hindi siya tatayo yung sinners, hindi siya tatayo doon sa congregation ng mga righteous. Hindi siya tatayo doon sa judgment seat of Christ. Tatayo siya doon sa great white throne judgment. Why? Because the Lord knows the way of the righteous. The Lord knows the life of the ungodly. That's why we're here to be godly, to be like Jesus. To continue meditating the word of the Lord.
And you know why? Bakit pinabalik ako ni Lord? And I will close on this. Nangyari na sa akin to bago ako mag-50. Nakakalimutan ko yung pangalan ng tao. Kita ko yung mukha, pero hindi ko na maalala yung tao. At isang gabi, nung nakaraang gabi na naginip ako, sa panaginip ko, kilala ko yung tao. Kilala yung tao nito. Pero ito, hindi matandaan yung tao. Yun ang nangyari sa akin sa panaginip ko. Nakakaharap ko yung mga tao. Kilala, itong karap ko, kilala siya ng puso ko. Pero hindi alam ng isip ko. Pilit iniisip, sino ito? Sino siya? Hanggang sa lahat ng mga tao na makarap ko, hindi ko kilala. Pero very close sila sa heart ko. Then umiyak ako ng umiyak. Iyak ako ng iyak. Then God impressed in my heart. And then I heard that voice na, if you want to retain your memory, go back again in meditation of the Word. Doon ako pinagaling ng Panginoon. At ito yung sinishare ko sa inyo para gumaling tayo. Kasi time will come, some of us, we will experience dementia. Di ba? Remember si Bruce Willis, kagaling na tao. Pero ngayon para siyang bata, wala siyang maalala. Ronald Reagan, bago siya namatay, wala siyang makilalang tao. At ito ay normal na nangyayari. Pwedeng time will come, hindi nyo na ako makilala o hindi ko kayo makilala. Pero I'm praying kay Lord, kaya umiyak ako sa Panginoon, Lord, ayoko mangyari na yung minamahal ko makalimutan ko. Di ba? Na nakilala ng puso ko pero hindi alam ng isip ko. Hindi makilala ng mata ko. And let's pray that the Lord will transform us continuously by meditating and beholding Christ in a mirror of the Word of God. Amen? Can we give Him that praise? Lord, thank you for this lesson this afternoon. Lead us, Lord, na mag-aral kami na mag-aral. Kung kinakailangan mag-memorize kami ng salita mo, mag-memorize kami. I-practice namin yung isipan namin na lalong maging sariwa, hindi makalimot, laging makaalala. Panginoon, pagpalain mong bawat isa. In Jesus' name, amen and amen.